Masayang naglakad pa uwi ng bahay si Amalia mula sa kanyang OB. Ayon sa resulta ng ultrasound ay malusog ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. 6 na buwan na siyang nagdadalang tao, kaya nalaman na rin kung ano ang kasarian ng sanggol. Lalaki ito, kaya baka sakaling matuwa ang kanyang mister. Ang totoo niyan ay magtatatlong buwan na mula noong lumamig ang pakikitungo sa kanya ni Andrew. Tutol ito sa pagbubuntis ni Amalia dahil wala pa talaga siyang plano na magkaanak. Ang gusto ni Andrew ay magbuhay binata pa rin, pero kung tutuusin ay hindi naman siya dapat magalit ng sobra dahil 2 taon na silang nagsasama. May sariling apartment at sasakyan naman si Andrew dahil malakas ang kita niya sa negosyo. Kaya kahit si Amalia ay hindi maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito. Sa halip na matuwa ay nagalit pa. Nabawasan na rin ang pagiging malambing nito kay Amalia. Sa kabila nito, mahal na mahal ni Amalia si Andrew, kaya kung may mga nagawa man itong pagkakamali ay agad niya ring pinapatawad. Si Amalia ay isang ordinaryong babae na nagmula sa probinsya, habang si Andrew naman ay gwapo at laki sa syudad. Habang naglalakad, muling naalala ni Amalia noong unang magtagpo ang landas nila ni Andrew. Pagka-graduate sa kolehiyo ay nakapagtrabaho si Amalia sa syudad bilang waitress sa isang sikat na restaurant. Matalino siya at graduate ng culinary with honors pa. Pero tulad ng marami ay nahirapan siyang matanggap sa trabaho dahil wala naman siyang experience. Mabilis siyang matatanggap kung sa karinderya o maliit na restaurant, pero maliit lamang ang sweldo. Samantalang sa pagiging waitress sa malaking restaurant ay malaki ang kinikita niya, dagdag pa ang tip ng mga mayayamang customer. Kapag wala masyadong customer ay tumutulong si Amalia sa kusina. Pinapanood niya rin kung papaano magluto ang mga chef doon. Si Andrew ay isa sa kanilang regular na customer sa restaurant at madalas si Amalia ang natatapat na mag-serve sa kanya. Dahil sa kagwapuhang taglay ng binata ay agad na nabighani si Amalia. Bukod sa magandang pangangatawan ay talagang nakakaakit ang mga ngiti nito. Noong una ay nahihiya si Amalia, pero dahil friendly at palaging nakangiti si Andrew, kaya napapadalas ang kanilang pag-uusap. Crush niya si Andrew, pero hindi niya naman lubos akalain na mapapansin siya nito kahit isa lamang siyang waitress. Amalia, anong oras palang duty mo mamaya? Yayayain sana kitang pumunta sa nightclub kasamang mga kaibigan ko. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Ang totoo niyan, kahit nagtatrabaho siya sa restaurant ay hindi niya gusto ang amoy ng alak, maging ang mga taong umiinom nito dahil ang mga magulang niya ay parehong lasinggero. Kaya naman, lumaki siya na palaging may gulo sa kanilang bahay, walang pagkain at wala ring pera. Minsan lamang umuwi ang kanyang nanay at tatay dahil nasa inuman. Kapag umuwi ng bahay ay akala mo ay may kaaway kung makapagsalita. Kailangan niyang magtago agad o magpanggap na tulog dahil baka siya pa ang pag-inita ng mga ito. Siguradong bugbog na naman ang aabuti niya kapag nagkataon. Hindi nila mabigyan ng baon ang anak dahil mas inuuna pa nila ang pagbili ng alak. Naranasan ni Amalia ang pumasok sa paaralan na sira ang damit at walang makain. Napakapayat niya noon. Dati ay binibigyan siya ng baon ng kanyang lola, pero dahil sa sakit ay namatay ito kaagad. Pagka-graduate sa high school ay naglayas na si Amalia. Iniwan niya ang buhay sa probinsya upang baguhin ang kanyang kapalaran. Mas pinili niyang makipagsapalaran sa syudad na nasa 400 kilometro ang layo mula sa irresponsable niyang mga magulang. Mula noong magdalaga si Amalia ay ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya tutularan ang kanyang ina't ama. Wala na rin siyang balak pa na makita ulit ang mga ito. Hindi ako sasama sa iyo kahit saan, wika ni Amalia kay Andrew. Hinawakan siya ni Andrew sa braso, sabay sabing, "Bakit ba nagpapakipot ka pa? Kung ayaw mong sumama sa club, edi doon na lang tayo sa apartment ko. Babayaran naman kita kahit magkano. Sabihin mo lang sa akin, huwag ka nang mahiya." Napaiyak na lamang si Amalia. Sa isip-isip niya'y ano ba ang kanyang ginawa para pag-isipan siya nito ng ganoon.
Oo nga't palagi siyang nakangiti at nakikipag-usap. Pero wala naman siyang ibang intensyon. Customer si Andrew kaya hindi niya naman ito pwedeng sungitan. Kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, itatawagin ko ang gwardya. Wika ni Amalia bago dali-daling tumakbo sa kusina. 20 taong gulang pa lamang siya noon at sa kanyang edad ay wala pa siyang nagiging nobyo. May ilang lalaki ang nagka-interes sa kanya noon pero mas nakatuon ang atensyon niya sa pag-aaral at mga part-time jobs kaya wala talaga siyang oras na makipag-date. Sinikap niyang makapag-ipon ng pera dahil natatakot siyang maranasan muli na magutom. Dahil sa ginawa ni Andrew ay talagang nadismaya at nainsulto ang dalaga. Kinabukasan, pagkagising ni Andrew ay sapo niya ang ulo. Nahihilo pa rin siya dahil sa dami ng nainom na alak. Naalala niya rin ang ginawa niya sa waitress. Wala naman siyang pakialam rito noong una pero dahil sa ginawa nitong pagtanggi kaya nagka-interes siya dito. Kagabi niya lamang napagtanto na maganda at sexy pala ang waitress. Kaagad naligo at nagbihis si Andrew. Balak niyang bumalik sa restaurant upang humingi ng paumanhin kay Amalia sa harap ng maraming tao. Nagdala rin siya ng isang bouquet ng bulaklak. Pinatawad naman siya ng dalaga. Kasabay noon, niyaya siya ni Andrew na makipag-date. Masaya si Amalia dahil ang isang tulad ni Andrew ang nagkagusto sa kanya. Noong magsimula silang mag-date ay lalo siyang nagustuhan ni Andrew. Lalo pa nang malaman nito na siya pala ang nakauna kay Amalia. Sa isip-isip niya, sa panahon ngayon ay bibihiran ang ganoon. Hindi niya na pinakawalan pa ang dalaga. Niyaya niya na itong makipag-live-in. Mabait si Amalia at masarap magluto. Masipag rin siyang maglinis at maglaba. Kinumbinsi siya ni Andrew na mag-resign na sa trabaho. Amalia, gusto ko sanang mag-resign ka na sa trabaho mo. Dito ka na lang sa bahay. Ikaw ang magluluto ng almusal, tanghalian at hapunan ko. O sige, kung yan ang gusto mo ay wala namang problema sa akin. Mula noon ay si Amalia na ang namamalengke at naglilinis ng apartment. Minsan ay pumupunta roon ang mga kaibigan ni Andrew upang kumain o mag-inom, lalo na kung mayroong okasyon. Paminsan-minsan ay lumalabas rin si Andrew at Amalia upang kumain sa labas o manood ng movie. Madalas, ang kasama ni Andrew ay ang kanyang mga kaibigan. Pero wala namang nakikitang masama si Amalia sa bagay na ito. Ang importante naman sa kanya ay hindi nagpapakalasing si Andrew. Gabi-gabi itong umuuwi at dumadating bago mag-alauna ng madaling araw. Natisod si Amalia sa kanyang paglalakad, dahilan para muli siyang bumalik sa realidad. Kailangan kong maging mas maingat, lalo na't buntis na ako, bulong niya sa sarili. Tuwing mayroon siyang schedule sa doktor ay hindi niya na sinasabi pa kay Andrew. Palagi rin naman itong tumatanggi na samahan siyang magpa-check up. Isa pa ay hindi naman sila gaanong nag-uusap mula noong malaman nito na siya ay buntis. Amalia, bakit hinayaan mo itong mangyari? Ayusin mo yan. Andrew, ano bang gusto mong gawin ko? Sa susunod na 8 buwan ay magkakaanak na tayo. Tanga ka ba talaga o hindi ka lang nag-iisip? Ipalaglag mo ang batang yan. Bakit ko naman gagawin yun? Ayoko, Andrew. Isisilang ko ang batang to, ang anak natin. Naluluhang wika ni Amalia bago pumasok sa kwarto. Si Andrew naman ay padabog na isinara ang pinto ng apartment. Umalis siya ng walang paalam at kinabukasan na bumalik. Ilang beses niya pang kinumbinsi si Amalia na huwag nang ituloy ang pagbubuntis pero talagang nagmamatigas ito. Matapos noon ay nag-iba na ang pag-uugali ni Andrew. Hindi na siya makausap ng maayos at laging umaalis ng bahay. Binawasan niya na rin ang perang ibinibigay kay Amalia para sa monthly allowance. Tuwing magtatanong si Amalia kung ano ang problema ay simple lamang ang sagot nito. Mayroon daw siyang inaasikaso sa negosyo. May sariling talyer at car wash si Andrew. Minsan ay narinig ni Amalia na sa dami ng customer ay hindi na maasikaso ng mekaniko ang lahat. Kaya kumuha pa si Andrew ng mga empleyado. Ano naman kayang problema sa negosyo niya? Tanong ni Amalia sa kanyang sarili. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ay palaging malungkot si Amalia. Naging maselan rin siya sa maraming bagay.
tulad ng mabangong amoy at maging sa pagkain. Habang nagpapakahirap siya ay alam niyang wala naman siyang aasahan kay Andrew, ni hindi sila kasal. Dati ay wala naman siyang pakialam kung pakasalan siya ni Andrew, pero ngayon ay naisip niya na sana pala ay nagpakasal muna sila. Habang papalapit siya sa gate ay natanaw niya ang kotse ni Andrew. Bakit para yatang ang aga niyang umuwi ngayon? Magluluto muna ako ng kakainin niya, tapos mamaya sasabihin ko sa kanya na lalaki ang magiging anak namin. Baka sakaling hindi na siya magalit. Nakangiting wika ni Amalia sa sarili. Ngunit pagdating niya sa pinto ay naroon ang ilang maleta. Andrew, may bisita ba tayo? Bungad na tanong niya rito pagpasok ng bahay. Subalit hindi ito sumagot. Mula sa pinto ng kwarto ay lumabas ang isang matangkad at sexing babae. Nakasuot ito ng maikling bestida at high heels. Mukha siyang manika sa paningin ni Amalia. Hello? Nakangiting bati niya rito sa pag-aakalang asawa o kasintahan siya ng kaibigan ni Andrew. Pero sumimangot lang ang babae. Tinawag niya si Andrew bago muling pumasok sa kwarto. Andrew, sino siya? Siya si Michelle, ang kasintahan ko. Walang patumpik-tumpik na sagot nito. Natawa pa si Amalia dahil inaakala niyang nagbibiro lamang ito. Seryoso, sino nga siya? Amalia, siya nga ang kasintahan ko. Nandito siya para makita ako. Hindi ako nagbibiro. Hindi makapaniwala si Amalia sa kanyang narinig. Papaano ako? Kami ng anak mo. Mula ngayon ay hindi ka natitira dito. Inimpake ko na rin yung mga gamit mo. Wika ni Andrew sabay turo sa mga maleta. Pwede ka pa rin namang pumasok sa kwarto mo. I-check mo baka may nakalimutan pa akong ilagay. Sandali lang Andrew. Anong mangyayari sa amin? Lalaki ang magiging anak natin. Wala akong pakialam kung ano yung ipapanganak mo. Ilang beses na ba kitang binalaan na wag mo nang ituloy ang pagbubuntis? Pero wala yan ang gusto mo. Ayokong magkaanak at isa pa ay hindi naman ikaw ang babaeng makakasama ko habang buhay. Pero Andrew, wala ka namang sinabi sa akin. Lumuluhang wika ni Amalia. Kung sinabi ko sa'yo agad, di siguradong magwawala ka. Lagi mo lang akong bubisitin. Huwag ka nang umiyak. Ihahatid kita sa inyo, sa bahay ng magulang mo. Hindi ako pupunta doon. Wala na akong uuwian. Ni hindi ko nga alam kung buhay pa sila. Anong gusto mong mangyari? Hindi kita kailangan at lalong ayaw kitang makita rito. Ayaw na kitang makita o makarinig ng kung anumang tungkol sa'yo. Dadalhin kita sa probinsya kung saan ka nararapat. Huwag kang mag-alala. Bibigyan naman kita ng pera. Kaya huwag ka nang magmatigas. Nang mga sandaling iyon ay ipinapanalangin ni Amalia na sana ay masamang panaginip lamang ang lahat. Pero totoo iyon at wala siyang magawa kung hindi ang umiyak. Sumakay siya ng kotse. Buong biyahe ay nakahawak lamang siya sa tiyan. Kumikirot iyon pero hindi niya magawang magsalita dahil patuloy siya sa pag-iyak. Huwag ka nang umiyak o baka gusto mong pababain kita rito. Wika ni Andrew na may halong pananakot. Baka naman pwede natin tong pag-usapan. Ano bang ginawa kong mali? Dala-dala ko rito sa sinapupunan ng anak natin. Dahil sa inis ay inihinto ni Andrew ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Di ba sabi ko tama na? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Bumaba ka na. Hiyaw nito. Bumaba rin si Andrew upang kunin ang mga maleta sa likod ng sasakyan bago iyon isa-isang inihagis sa gilid ng kalsada. Puwersahan niya ring hinila palabas ng kotse si Amalia bago ibinigay rito ang isang envelope na naglalaman ng pera. Wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Sigaw nito bago pinaharurot ang kotse. Nang mga sandaling iyon ay palubog na ang araw. Walang bahay na natatanaw si Amalia mula sa kanyang kinatatayuan. Tanging ang mga poste ng ilaw ang nagbibigay ng liwanag. Hindi niya alam kung nasa ang lugar siya noong mga sandaling iyon. Ano na lang ang gagawin ko? Dapat bago tuluyang dumilim ay makahanap na ako ng matutuluyan pansamantala.
Sinubukan ni Amalia na pumara ng mga sasakyang dumaraan pero walang huminto kahit na isa. Sa patuloy niyang paglalakad ay lumiko siya sa sangang daan patungo sa isang bayan. Kumikirot ang kanyang tiyan pero patuloy siya sa paghila ng maleta. Maya-maya pa ay may humintong sasakyan sa tapat niya. "Miss, bakit ka naglalakad? Gusto mo bang sumakay?" Wika ng driver. "Opo, salamat," wika ni Amalia. "Ako nang magkakarga ng mga maleta mo. Sumakay ka na agad. Mukhang uulan na ng malakas." "Salamat po ulit," wika ni Amalia na noon ay nakaupo na sa likurang bahagi ng driver. "Ano nga palang pangalan mo?" "Amalia po ang pangalan ko." "Pwede ko bang malaman kung saan ka pupunta at bakit mag-isa ka lang sa ganito kaliblib na lugar?" "Wala na akong mapuntahan. May pera naman ako dito. Kailangan ko lang ng kwarto na matutulugan pansamantala." "Ilang kilometro mula rito ay mararating natin ang aking farm. Mayroon akong malaking bahay at maliit na apartment. Marami rin akong alagang hayop. Kung gusto mo ay doon ka muna tumuloy sa bahay ko. Huwag kang matakot. Marami naman akong mga empleyado na titingin sa'yo." "Sige, kung okay lang ay doon muna ako makikitulog sa apartment nyo. Magbabayad na lang ako tapos bukas ay hahanap na lang ako ng masasakyan pa uwi sa amin." "Ikaw ang bahala," nakangiting wika ng lalaki. Nagpalipas ng gabi si Amalia sa malaking kwarto. Napakalambot ng kama at halatang bagong linis ang silid na iyon. Dinalhan siya ng pagkain ng isa sa mga empleyado. Matapos noon ay uminom siya ng gamot bago tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, pagkagising niya ay magaan ang kanyang pakiramdam. Napakaganda pala ng tanawin sa farm na iyon kapag maliwanag, hindi tulad paggabi na talagang nakakatakot. Napagpasyahan niyang maglakad-lakad muna sa labas. Mapayapa ang paligid at talagang tahimik. Kung siya ang tatanungin, gusto niya sanang manatili doon ng ilang araw. Pero agad niyang naitanong sa sarili kung magkano kaya ang bayad kada araw sa bahay na iyon. Baka mamaya ay wala na siyang maibayad. Nagtanong-tanong siya kung saan makikita ang may-ari ng farm na iyon at ano ang kanyang pangalan. Isang matandang babae ang kanyang nakausap na noon ay kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. "Ah, baka naroon pa si Jason sa bahay," wika nito sabay turo sa dalawang palapag na bahay na matatanaw sa di kalayuan. Ilang sandali pa ay kumatok si Amalia sa pintuan ng bahay ni Jason. Agad naman itong binuksan ng lalaking nakasuot ng t-shirt at pantalon. Matangkad ito at sa itsura niya ay nasa 35 taong gulang pa lamang. Inakala ni Amalia na matanda na ang driver kagabi dahil hindi niya gaanong napagmasdan ang mukha nito. Dahil bukod sa madilim ay nakasuot ito ng sombrero. Pero ngayong nakita niya ulit si Jason ay napagtanto niya na bata pa ito at napaka-attractive. "Nakatulog ka ba ng maayos kagabi?" "Oo, nakatulog ako ng maayos. Siya nga pala, gusto ko sanang malaman kung magkano ang bayad sa apartment." "Mamaya na natin pag-usapan yan. Pumasok ka muna rito sa loob. Nagluto si Manang kanina ng almusal." Pagpasok nila sa sala ay pinagmasdan ni Amalia ang isang painting ng babaeng nakaupo sa hardin. Maganda ito pero pamilyar ang itsura niya. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na kamukha niya ang babaeng nasa painting. "Siya ang yumao kong asawa, si Marcia," wika ni Jason. "Siya nga pala, Amalia. Sa tingin ko ay mas makabubuting manatili ka muna rito. Huwag kang mag-alala, wala kang babayaran. Total ay kailangan ko rin ng empleyado rito." "Ano nga palang trabaho ang alam mo?" "Kusinera ako dati pero matagal-tagal na rin akong hindi nagtatrabaho." "Ah, ganun ba? May maliit na restaurant ako dyan. Nagluluto kami para sa mga bisita at pati na rin sa mga empleyado sa farm. Nakita mo na siguro si Manang Leona kanina. May edad na rin siya kaya hindi niya na kayang i-handle ang lahat. Sa totoo lang ay matagal na akong naghahanap ng professional na chef pero alam mo naman, karamihan ay pumupunta sa syudad upang doon magtrabaho." Hindi agad nakasagot si Amalia. Hindi pa rin maalis sa isip niya na kamukha niya ang dating asawa ni Jason.
Amalia, bakit hindi mo muna itry dito sa amin? Libre na ang lahat at syempre bukod pa ang sweldo mo. Gusto ko sana, Jason, pero kita mo naman, ilang buwan na lang ay manganganak na ako. Huwag mo munang isipin yon. Kailangan ka namin dito sa farm tsaka wala ka pa namang matutuluyan. Sa huli ay pumayag na rin si Amalia. Napakabait ng mga tao roon at talagang nakakapagpahinga siya ng maayos. Tuwing Sabado at Linggo ay maraming bisita ang pumupunta sa farm. May pailan-ilan din kumakain ng almusal at hapunan. Pero kahit kakaunti lamang ang customer ay palaging nagluluto si Amalia para sa mga empleyado at syempre para kay Jason. Minsan ay gustong maglinis ni Amalia pero pinipigilan siya ni Manang Leona. Ayon rito ay pagluluto lamang ang kanyang trabaho. Isa pa ay bawal siyang mapagod ng sobra. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unting dumadami ang kanilang mga orders. Nagustuhan nila ang luto ni Amalia kaya binabalik-balikan nila ito. Tuwing umaga ay bumibisita si Jason sa kusina upang kumustahin si Amalia. Pero hindi naman siya nagtatagal. Mabilis na lumipas ang 1.5 buwan. Isang umaga, nalaman ni Amalia na sa susunod na araw pala ang kaarawan ni Jason. Agad siyang umisip kung ano ba ang pwede niyang iregalo sa taong tumulong sa kanya sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Napagpasyahan niyang mag-bake ng cake. Kinaumagahan, maaga siyang nagising para batiin sana si Jason. Pero ayon kay Manang Leona ay maaga raw itong umalis dahil may kailangang asikasuhin sa syudad. Noong matapos magluto ng hapunan si Amalia ay wala pa rin si Jason kaya naisip niyang iwanan na lamang ang cake sa mesa nito kasama ang isang sulat. Sakto namang pagbukas niya ng pinto palabas ay naroon na si Jason. "Happy birthday! Nag-bake ako ng cake para sa'yo." "Dito ka muna sandali, Amalia," wika ni Jason. "Hindi ka ba nagse-celebrate ng birthday mo?" "Madami kasi akong inaasikaso." Maikling wika nito bago naglakad patungo sa kusina nang mapansin niya ang cake. Napatitig siya kay Amalia. "Kilala mo bang asawa ko o hindi?" "Jason, hindi ko kilalang asawa mo. Pasensya ka na kung ayaw mo ng cake. Dadalhin ko na lang sa labas." "Amalia, alam mo hindi ko lang maintindihan. Kamukhang kamukha mong asawa ko. Siya ang aking first love. Nagpakasal kami at buntis siya noong ipinatayo namin ang farm na ito. At itong cake na ginawa mo, ito ang paborito ko. Alam yun ni Marcia, kaya nga nagpunta siya ng mag-isa sa pamimili ng ingredients nang hindi ko alam. Nang bigla siyang masagasaan ng kotse. Namatay siya pati na rin ang batang nasa kanyang sinapupunan. Mula noon ay hindi ko na ipinagdiwang pa ang kaarawan ko at hindi na rin ako kumain ng cake." "Pasensya ka na talaga, Jason. Hindi ko talaga alam." Wika ni Amalia na noon ay nangingilid na ang luha sa mga mata. Nasaktan siya nang makita si Jason na umiiyak. "Huwag ka munang umalis," wika ni Jason bago niyakap ng mahigpit si Amalia. "Nung una kitang makita sa daan ay kamukhang kamukha ka talaga ng asawa ko. Tapos buntis ka pa. Para akong nabuhayan ng loob nang makita kita. Natakot akong mapalapit sa'yo pero sa tuwing nakikita kita ay lalo lamang akong nai-inlove. Alam kong hindi ikaw si Marcia, pero alam ko rin na ikaw ang babaeng ibinigay ng Diyos sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo at bakit ka nag-iisa sa daan pero nagpapasalamat ako dahil nakilala kita." Noong gabing iyon na ikinuwento ni Amalia ang lahat. Natiis niyang iwanan ka sa daan kahit alam niyang buntis ka. Napakawalang puso ng Andrew na yon. Nakakuyom ang palad na wika ni Jason. "Ayaw kong maghiganti, Jason. Gusto ko ng tahimik na buhay." "Tama ka, Amalia. At syempre, gusto ko rin na maging masaya ka." Makaraan ng 6 na buwan ay nagpakasal si Amalia at Jason. Bago pa lang manganak si Amalia ay nakarehistro na ang kanilang kasal dahil ang gusto ni Jason ay siya ang magiging legal na tatay ni Peter. At ngayong gaganapin ang tunay na kasalan sa harap ng maraming bisita ay napakasaya ni Jason at Amalia. "Amalia, ikaw ba yan?" tanong ng isang lalaki na nagbababa ng mga alak. "Andrew,
Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Amalia nang mamukhaan ang dating kasintahan. Ikaw bang magpapakasal? Oo, kita mo naman. Nakasuot ako ng wedding gown. Bakit ka pala nagdi-deliver ng alak? Kung alam mo lang kung ano nangyari sa akin. 4 na buwan mula nang umalis ka ay nagkaroon ng mga problema sa negosyo. Palaging may inspection at may mga multa. Nalugi ako at nabaon pa sa utang. Napilitan akong isara na lamang ang negosyo. Tsaka, iniwan na rin ako ni Michelle. Ganun talaga, Andrew. Hindi natin masasabi kung ano ba ang plano ng Diyos para sa atin. Wika ni Amalia bago naglakad papalayo upang kausapin naman ang ibang mga bisita. Napangiti si Jason nang marinig ang usapan ng dalawa. Siguro, iyon nga ang plano ng Diyos, kasama pa ang mga maimpluwensya kong mga kaibigan. Pero hindi na yun dapat pang malaman ni Amalia. Makalipas lamang ang 1 taon ay buntis na naman si Amalia at lalaki ulit ang kanilang magiging anak. Taos puso ang pasasalamat ni Amalia kay Jason dahil ito ang nagligtas at tumulong sa kanya. Si Jason naman ay ganoon din. Mahal na mahal niya si Amalia, ang babaeng nagbigay ng kulay sa madilim niyang mundo. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.